kapag gumagawa tayo ng PowerPoint or Google Slides, syempre you have to prepare, we have to plan. We have to choose the right content, we have to choose the right multimedia. Pag sinabi multimedia, it includes images, videos, sound clips, or links to the presentation. At syempre, pinakamahalaga, tayo bilang mga presenter o bilang mga teachers, how we execute our well-prepared presentation, the timing and the sequence of each slide. So, ito yung naipakita ko sa inyo kahapon, yung flow of the presentation. Gumawa ako dyan ng 5 levels: introduction, presentation of the lesson, activity, assessment, and assignment. So, kung mapapansin ninyo, ang bawat isa sa kanila ay merong underline. Ang ibig sabihin yan, ito ay naka-hyperlink. Ang hyperlink, ito yung ginagawa natin sa mga presentation graphic software tulad ng Google Slides at Microsoft Office PowerPoint, kung saan nililink natin yung slides sa isa't isa na hindi na tayo tipong mag-escape pa tayo para makita lang natin yung specific slides na kailangan nating ipakita sa audience. Dito, pag may hyperlink, i-click na lang ninyo yung isang word tapos mariredirect ito sa isang particular na part na gusto nating ipakita sa audience. So halimbawa, gusto ko ipakita yung activity. Let's click on activity. Ayan. So makikita ninyo na hindi na ako gumamit ng normal view. Ano ba yung normal view? Ito yung view kung saan gumagamit tayo ng editing sa ating mga slides. Yung nakikita nyo pa yung mga ribbons, yung mga commands, etc. So kung mapapansin ninyo, hindi na ako nag-escape, hindi na ako nag-normal view. Nag-link na lang ako. So ngayon, naka-highlight yung word natin na activity at naka-inactive or hindi active yung 4 pa na ibang mga tabs kasi naka-gray sila. Bakit ko siya ginawang gray? Kasi gusto kong sabihin or gusto kong ipahiwatig na ang mga ito ay inactive. At yung blue na color, yun yung active na slides. Ibig sabihin, yung nasa may larger view na ito ay tumutukoy sa activity. Kung pupunta naman ako sa assignment, yan, makikita naman ninyo yung assignment. Yan. Kung pupunta ako sa introduction, sa presentation, makikita naman ninyo yung presentation. Okay? Yan. Sige. Balik tayo sa home. Ayan. So, hindi na tayo na editing mode. Nasa slideshow lang po tayo. Okay. Tapos, punta tayo sa assessment. At the same time, tuturuan din namin kayo. Teka lang, sa assessment dito. Wait. Escape ko ulit. Ayan. F5. Ito. Shift F5. Yan. Nakikita po ba? Ayan. So, paki-PM na lang po ako ha kasi nahihirapan po kasi akong mag-switch ng Windows. Although naka-multi-window kasi lang 3 window kasi ang nakabukas po sa akin. So, PM is the key. No? So, sa mga kalak team ko dyan, pa-PM na lang po ako pag meron po akong issues sa video or sa graphics. Alright? So, ito. So, ito yung pinakita ko sa inyo kahapon. May question tayo, may statement tayo dito. At ito ay fill in the blank question. May mili tayo ng tamang sagot. So, halimbawa, ang sagot natin ay letter C. Makikita natin dapat yung incorrect slide natin. At kung mapapansin ninyo, wala nang ibang room dito na pwedeng pindutin yung bata, kundi yung nasa gitna. Or kahit saan dyan, whenever he click, so, pupunta siya sa question 1 kasi hindi siya successful sa pagsagot ng tanong na iyon. Kapag sinagot niya naman yung A o yung tamang sagot, ayan, ibig sabihin nun, makikita niya yung correct slide at the same time, wala rin siyang ibang pipindutin dyan, kundi yung gitna or yung kahit yung gilid man lang kasi yung slide na to ay nakaredirect na sa question number 2. Ibig sabihin nun, successful na yung bata sa pagsagot ng question number 1.
So, yung pong dalawang skill na yun tututuro namin sa inyo, pero syempre, mas mahaba-haba yung yung dun sa paggawa ng template. So, sisimulan ko na po ngayon mag-present ng entire screen. Meron po bang tanong sa objectives natin? Okay na po. So, I hope na malinaw na lahat. Okay, sige. So, nakikita na siguro ang screen ko. Mag-open ako dito ng ayan, presentation. Ayan. So, simulan natin sa ah ito, yung pagtanggal ng layout natin. Kasi pag nag-open talaga tayo ng PowerPoint, ang una natin makikita ay yung default na layout. Ang tawag dito ay title slide layout, kung saan may title placeholder at may subtitle placeholder. At dahil gumagawa tayo ng template, I think ang maganda natin gamitin na layout ay yung blank. Dahil kapag blank, we are free to do whatever we want to do to the slides. Ayan. So wala kayong makikita na placeholder dyan. Paano siya maging blank layout? Siyempre, punta tayo sa home, tapos search natin yung layout, tapos blank layout. Makakatulong din mga kasama kung meron tayong notes para may sulat lang ninyo yung tawag dito, yung commands na sinasabi ko. Halimbawa, how to choose layout. So, punta tayo sa home, tapos next layout, then choose our layout. Yan. Pag gusto naman natin ibalik sa dating layout, so layout, tapos choose our different layouts. Halimbawa, title and content. Ayan. So, pwede tayo maglagay ng title dyan at saka content. Okay, sige. Balik tayo sa blank layout. Ayan. So, gayahin natin yung format na nakita nyo kanina. No? So, dahil yun ay blank template, ibig sabihin, hindi tayo gagamit ng content na galing sa internet. Maliban na lang sa mga pictures na dinownload ko from Google na makakatulong sa aking lesson. Pero yung design mismo, sa atin lang mismo ang gagaling yun. Okay? So, insert tayo. Tapos, sa insert menu natin, andyan yung ribbons, di ba? Ito yung ribbons ng Microsoft Office. Yan. Sa ribbons, makikita ninyo lahat ng commands na may kinalaman sa particular na menu. Halimbawa, designs. Yan yung ribbon ng designs. Makikita ninyo yung mga iba't ibang commands. Transitions, ito yung ribbon ng transitions. O di tayo sa insert, ito. So, pili tayo ng shapes. Halimbawa ay yung rectangle. Yan. So, pagpili natin ng rectangle, yan, makakita kayo ng yung pointer nyo magiging cross, thin cross. Okay? Pwede nyo po akong sabayan kung meron kayong PowerPoint or naka-open yung PowerPoint ninyo, mas maigi po. Siguraduhin lang natin na ang ating PowerPoint mas maganda kung ito ay version 2019 or Office 365. Malalaman ninyo kung kayo ay naka-updated version kapag merong pangalan doon sa upper right portion. Halimbawa ito, nakikita nyo yung pangalan ko sa taas. Okay? So, dito. I-drag natin to pababa. Yan. Okay. So, ang default color niya ay blue. Pero, pwede nyong palitan yan kung anong gusto ninyong kulay. Okay? So, igigilid ko siya kasi yan ang gusto kong design. Pero, again, it's up to you kung ano pang gusto ninyong gawin na design. So, yan po. Meron po siyang dalawang part. Meron siyang fill color at meron siyang outline color. Ayan. Yan po. Papakita ko po sa inyo. Yung pagpapalit ng fill color, mula sa insert kanina, lilipat tayo sa menu na format. Pero kailangan, nakaklik muna yung object natin. Halimbawa itong rectangle. So, kinilig ko po siya, kaya nag-activate yung format. Kasi pag hindi mo kinilig ang isang object, talagang hindi magpapakita yung format na menu. Okay? So, click natin yung format. And then, again, sa ribbon nito, makikita ninyo ang iba't ibang mga option or command na applicable dito sa shape na napili natin.
Okay? So, pipili ako ng shape fill. Halimbawa ay yung gusto kong kulay kahapon na dark blue. Ayan. Tapos, yung outline naman niya, itong gilid nito, pwede mo lagyan ng kulay yan. Halimbawa, gusto mo gumamit ng black na color. Pero, kagaya ng nakikita ninyo, hindi siya obvious kasi dark blue na to, tapos black pang ginamit kong outline. Okay? So, para maging obvious siya, o kung gusto mo talaga siya maging makita or obvious, so click nyo nung ulit yung shape outline at ihanapin mo yung weight, tapos pili ka ng makapal na weight. Yan. Yan na yung shape outline niya. Okay? Yan. Tingnan niyo yung pagkakaiba ng dalawang object. Yung isa ay formatted na, yung isa ay hindi pa naka-format. So, kaya ako gumawa ng dalawang object dyan para makita niyo po ang difference ng dalawang object na ito, wala pa siyang format. Ito, meron na siyang format. Nabago ko na yung shape fill at nabago ko na din yung shape outline niya. Yun. So, ang pangalawang skill na tututunan natin ay yung paggawa ng object at pagpo-format nito sa pamamagitan ng pagpapalit ng shape fill at pagpapalit ng attributes or characteristic ng shape outline. So, buburahin ko na ito kasi nakita na natin yung difference niya at ito ay i-resize ko na. Okay. Ito yung ating mga resizing button. Okay? Kasi gagamitin natin yan para i-resize yung ating object. Yan, hila-hilahin nyo lang yan, ganyan. Resizing button ang tawag dyan. Okay? So, ilagay natin sa gilid yan. Okay? Tapos, drag pababa. Yan. Pero ako ayokong gumamit ng shape outline, so buburahin ko na lang siya ulit. Pinakita ko lang sa inyo kung paano siya i-modify. So, buburahin ko yung shape outline, pero ang first step natin palagi ay piliin ang object na gusto nating i-format. Halimbawa ito. So, shape outline, tapos format menu, tapos shape outline, tapos weight, gawin natin siyang no outline. Ayan. So, pasensya na kung may naririnig kayong manok sa paligid ko. Pasensya na po mga kasama. Ayan. So ito po yung shape niya ngayon. Next, gawa naman tayo ng mga tabs. So insert tayo ulit, tapos hanap tayo ng panibagong shapes. So halimbawa itong rectangle single corner snip. Yan. Kagaya na makikita nyo, meron kayo makikita ng cross line dyan. Tapos, drag nyo lang pababa. Gamit ang resizing buttons natin. Pero dito, meron tayong ma-encounter na kakaibang resizing button. Ito yun, no? Ibig sabihin itong core or siya to, pwede mong i-modify pa yung shape mo. So, i-click nyo lang yan. Tapos, pag na-click nyo, makikita nyo yung pointer nyo magiging parang maliit na arrow na white. I-drag nyo lang yan ng kaunti para ma-design nyo siya. Okay? Kung gusto nyo ganyan o ganyan gusto nyo, wala problema. Yan. Tapos, i-resize natin. Gusto ko ganyan lang. Tapos, medyo ganyan. Ayan. So, parang meron na tayong folder tab na makikita. So, ito, ang gamit nito, ilalagay natin sa gilid para maging tab talaga siya. Okay? So, lalagyan ko muna siya ng text. Okay? Tandaan lang natin na pag gumagawa tayo sa blank na slide ng PowerPoint, lahat ng nilalagay dito ay iba't ibang entity. Halimbawa, ito ay shape, ito ay shape. So, sa ngayon, meron na tayong dalawang shape. Magkaiba ng attributes, magkaiba ng kulay. So, ngayon naman mag-a-add tayo ng text. Okay? Pwede tayong mag-add ng text sa pamamagitan ng insert tapos text box. Yan, dun sa ribbons ng insert. Tapos magiging ganyan yung ano nyo, yung selector ninyo. Yan, introduction. Pero, isang option yan. So, this time, meron na tayong tatlong objects. 1, 2,
and 3. Dalawang shape at isang text. 'Di ba? Pwede mo ilagay sa loob 'yan. Pero sa case na 'to, ang gusto kong gamitin niya ay yung pangalawang option kung saan dito mismo sa shape na 'to, doon ako magi-insert ng text. Ayan. Meron diyang nakalagay na edit text. Okay? So click ko, tapos right click, edit text. Ayan. So lalagay ko yung word na introduction. Ayan. So, hindi ko na to kailangan. Alasin ko na yan. Ayan. So, yan. At least, isang object lang ang minamanipulate ko. Hindi na dalawa. 'Di ba? Isa lang siya. Kahit saan ko siya dalhin, okay lang. 'Di ba? I-resize ko siya, okay lang din. Walang problema. Okay? So, gamitin ko na lang siya na ganyan. Yan. Tapos, papalitan ko na lang yung attributes niya. Palitan ko yung kulay. Gusto kong gayahin itong kulay na ito. Okay? Sige, gawin natin yun. Click natin yung object, tapos format, tapos shape fill. Again, sa ribbon ng format, makikita niyo yung mga command. Ayan. Tapos, ang ganda na ng itsura niya kasi lumitaw yung word na introduction. Okay? Ang basic kasi sa PowerPoint, kapag pumipili tayo ng dark background, dapat yung text natin ay lighter or mas maliwanag. Kapag gumamit naman tayo ng light background, kailangan yung text natin ay darker or mas madiin. Okay? Para ma-emphasize natin yung word. Lakihan na lang natin yung font size niya. Hindi na natin kailangan i-highlight dito kasi hindi naman siya text box. Automatically, kapag na-click natin yung object na to, kagaya ng sinabi ko kanina, we are not dealing with, wait lang, may nag-chat yata. Mamaya na, sige. Mamaya na yung question. Yan, kapag we are not dealing with two objects, we're just dealing with one object here. So, hindi na natin kailangan i-highlight yan. Okay? So, click lang natin ito, then, hanapin natin yung home. Okay, bakit ka naman gagawin yun? Kasi ang intention natin this time ay magpalit tayo ng attributes ng text. So, lalakihan natin yung text, liliitan natin, or papalitan natin yung kulay. So, click natin yan. Tapos, sa ribbon ng home, makikita ninyo yung command na font color. Yan. Halimbawa, gusto ko gamitin yung dilaw. Yan. Tapos, bold. Yan. Okay, diba? Mas appealing na siya ngayon. Tapos gusto ko palitan. Gusto ko yung font na bank shrift condense, whatever. Yan. Bank shrift condense. Click ko yan. Tapos, I will increase the font size. Okay? I will increase the font size. Pwedeng customize. Pwede kayong pumindot dito. Mag-set kayo ng gusto nyong size. Halimbawa 30. Walang problema. Or pwede nyo namang i-adjust gradually, paunti-unti, sa pamamagitan ng pag-click nitong increase font size at decrease font size button sa tabi ng font size selector box. Ayan, gusto ko ganyan. Okay na sa akin yan. So, mapapansin niyo ng isang object na to, ang dami niya ng format. Ano-ano yung mga format na nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng fill color na dark blue. Tinanggal ko ang outline niya. Naglagay ako ng text sa kanya. Yung text, ginawa kong yellow para ma-highlight at dinigyan ko siya ng magandang font size. Tapos, pwede ko na siyang i-drag dito sa taas. Ayan. So, ayan na po siya. Next, gagawa tayo ng panibagong tab. Okay? Dahil ang ating tab na gagawin ay 5. So, click ko to, tapos Control-C, sa keyboard natin or simply right click tapos copy. Tapos right click sa kahit saang part ng presentation tapos paste. Piliin na lang ninyo yung destination theme. Ayan. Okay, simply Control C, Control V. Ito po. Ayan. So, 3. So, gawin natin 5.
Control V, Control V. Ayan. So, meron na tayong 5. Siyempre, hindi lahat yan ay introduction. Dahil ito ay nasa slide 1 lang tayo ngayon, gagawa tayo ng at least 5 na slides. Kasi meron tayong 5 part. Pero, hindi natin sinasabi na 5 slides nang gagawin natin. Kasi, maaaring sa isang tab, marami tayong gustong ipakita sa bata. No? So, sinabi ko lang na at least 5 kasi 5 ang ating tab dito. So, kakopy-paste ko na lang to. Copy. Pag nagka-copy kayo ng slide, click nyo lang to. Makakita kayo ng parang highlight sa gilid niya. Ayan, no? Nagbi-blink-blink siya. Yan, di ba? Control C, tapos press nyo tong blank space dito, makakita kayo ng orange line dyan, tapos Control V or victory. Tapos, sa pang Control V, Control V, Control V. Yan. Mas useful kasi yung yung keyboard shortcut kumpara dun sa right click tapos space, right click paste, no? Para sa akin, mas okay na maging familiar tayo sa keyboard shortcut para mas efficient tayo sa paggawa natin ng presentation. Ayan, so meron na tayong 5 presentations. Sorry. Wrong word, wrong term. 5 slides sa isang presentation. Okay? So, gagawin natin ngayon, iiba-ibay natin yung, yung text niya. Okay, halimbawa, dito, lagay ko yung word na presentation of the lesson. Yung content nga pala nito, mas maganda na ibabase ninyo sa kung ano yung sinasuggest sa inyo ng inyong subject. Okay? Kung Filipino teacher kayo or AP teacher or MAPE, gamitin na lang ninyo yung term na ginagamit sa inyo ng subject ninyo. Okay? Yan. Presentation. Tapos, ito ay activity. Ito ay, ano yung pang-4? Assessment. Tama ba ako? Tapos, yung pang-5 ay assignment. Yan. So, meron na tayong 5. Pero, ang ibig sabihin kasi ng blue ay active. 'Di ba? So, dapat, ang objective natin, may pakita natin sa isang slide na, ang iba sa kanila, yung 4, ay dapat inactive. Okay? So, paano siya magiging inactive? Tip lang muna or note lang muna sa atin. Ang ibig ko po sabihin ngayon ng inactive, ipapakita ko lang siya graphically na hindi siya ang topic for a specific slide. Halimbawa, nag-F5 tayo ngayon. Ayan. Kung makikita ng bata yan, syempre, lahat isipin niya, ay, ano ba to? Parang ang gulo. Parang lahat ba ito ay aaralin ko sa isang slide? 'Di ba? So, kailangan makita ng bata na, itong slide na to, introduction lang to. Ito namang next slide, presentation lang. Yung susunod naman, assignment, at yung isa naman, o huli, ay assessment. Halimbawa, ganun. So, gawa tayo ng graphical effect na parang ang ibig sabihin niya ay inactive siya. Okay? So ito, i-format ko itong presentation. Pero ang gagawin natin, isa lang i-format natin, yung iba, hindi ko nagagalawin kasi napaka-time consuming nun. Okay? So, ibaba ko nga ito dito. Yan. Yan, ibaba ko siya dyan para ito yung focus natin. So, papalitan ko ngayon ng fill color. Iibahin ko hindi dark blue. Okay. So, na-select ko na siya. Meron na siyang resizing button. Naka-highlight na yung home, we will now go to format. Yan. Nasusundan po ba? Paki-PM na lang po ako pag medyo mabilis po Ayan. So, yung shape fill natin, gawin nating halimbawa ay gray. Ito. Yan. Pero, tingnan nyo po, nung naging gray siya, nakita natin na meron pala tayong outline. Napansin po ba ninyo na meron tayong outline na black? So, tanggalin ko na lang yung outline na black. No? Click ko siya, tapos sa shape outline, piliin ko yung option na no outline. Ayan. Para mas maganda. Ayan. So, yung presentation, medyo hindi siya maganda pag dilaw. Gawin ko na lang siyang
Yan. Light gray din. Yan. O, yan. Pag dinikit yan, so pag dinikit ko yan dito, drag ko ulit doon, pag nag-move kayo ng object, makikita niyo yung mouse niya meron siyang cross na mayroong apat na maliliit na arrow. Yan, o. Yan. So, move ko siya dito. Yan. So, meron na akong parang, again word ko ha, parang pa lang kasi hindi pa talaga siya inactive. Magiging inactive lang siya kapag nagkaroon na siya ng mga links. Or magiging active ang isang tab kapag nagkaroon na siya ng links. So doon pa lang tayo sa graphical representation na para siyang inactive slide or inactive tab. So ito yung style ko ngayon. Ang gagawin ko para makopy ko yung format, again ha, ang kokopyahin ko ay yung format, hindi yung hindi yung text o yung mismong laman niya. Para makopy ko yung format, gagamit ako ng Painter. Ito yun, nasa home tab siya. Yun yung format Painter. Pero para ma-activate ko to, kailangan nakaselect yung object na gusto kong kopyahin. Okay, so click ko yan, tapos format Painter. Yan, yung tab, yung icon ko magiging paintbrush, tapos click ko yung activity. Ayan. Habang nakaselect yung activity, click ko ulit yung format painter. Tapos, click ko yung assessment. Ayan. Tapos, habang naka-click yung assessment, click ko yung format painter. Tapos, click ko yung assignment. Ayan po. Ayan. Nakuha po ba? So, ito na po yung itsura ng aking first slide. Okay. Nakakasunod po ba? Sana nakakasunod yung ating mga magiging mentor para mag-guide nila yung kanilang mga mentee sa mga susunod na mga araw. Or kahit mamaya, pwede na po kayong gumawa. Ayan. So, next naman, go tayo sa slide number 2. Sa slide number 2, burahin ko muna itong slide number 2 hanggang slide number 5. Yan, binara ko lang siya. Tapos copy ko itong ginawa ko sa slide number 1. Paste, 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 paste. Yan. So, ang pattern ko ay yung slide number 1. Ngayon naman, ililipat natin, we will now go first to slide number 2. Yan. Pumunta po tayo sa slide number 2 ha. Yan, yung introduction, syempre, hindi na siya pang slide number 2. Ang dapat sa slide number 2, ang active na dapat ay yung word na presentation. So, paano natin gagawing active or look like active yung tab na presentation? Ang gagawin natin ay kukopy natin yung format ng introduction na tab. Click natin yan, tapos mata tayo sa home tab, andun ulit yung format painter. Click natin ito, tapos i-click natin yung presentation. Ayan. So, dahil nasa slide 2 na tayo, of course, ang active natin na tab ay yung presentation at hindi na yung introduction at yung tatlo pang tab dito. So, ibig sabihin yung introduction, dapat maging inactive na rin yung itsura niya. Paano gawin yon? Copy tayo ng isang tab na parang inactive, select natin siya, at let us now go to Home, then Format Painter, tapos i-click natin yung introduction. Ayan po. Yan. Gawin natin yung step na to hanggang matapos tayo ng slide number 5. So, gawin ko po. Habang ginagawa ko po, sana po kayo ay nakakasabay. So, I will siguro mute myself for a minute. Tapos, habang ginagawa ko po to, sana po kayo ay sumasabay na din. Pero I will still present my screen para makita nyo po yung progress ng ating output.
Yan. So, nakasunod po ba? May I hear from some of our participants kung nakakasunod po sila? Yes, sir. Ayan, very good. Ayan, sir. Thank you po. Ayan, so ngayon meron na tayong 5 slides sa ating presentation. So pag nag F5 kayo, parang ano no, para siyang gumagalaw, 'di ba? Balik tayo. Gamitin niyo lang po yung space bar o yung sa keyboard ninyo, sa computer o laptop niyo sa bahay, gamitin niyo yung arrow key para mag-move from one slide to another slide. Yan. Kaya nga lang, pag pumunta kayo sa assignment, ang last talaga ninyo makikita ay yung end of slideshow kasi wala na siyang next. Ayan. Next. Ngayon naman, lalagyan na natin, ngayon, ang skill na natututunan natin at this moment ay yung pagpili ng layout to blank layout, pag-add ng shapes, pag-format ng shapes, pag-modify ng text sa loob ng shapes, at pag-apply ng format gamit ang format painter. Okay po. Next, doon na po tayo sa linking. Okay po? So, magli-link na tayo ngayon. So, itong mga to, magiging ano na talaga siya, real or legit na active tsaka inactive slides. So, paano po natin gagawin ito? So, halimbawa, pang nag-F5 ako, kung mapapansin ninyo, pag nakiklik ako ng presentation, ang itsura ng aking pointer ay arrow lang. Ang indicator po ko sa natin na tayo ay may hyperlink ay yung pointer natin na kamay na nakaturo. Yun po ang indicator natin na naka-hyperlink tayo. So wala pong kahit na anong place diyan na nakaturo yung kamay. Ibig sabihin, click lang ako diyan. Pero ang pinapakita naman talaga sa atin ay yung next slide lang naman talaga. Okay? So ngayon maggawa po tayo ng hyperlink. Etong click ko, nasa slide 1 po ako ngayon, sabayan niyo po ako. Nasa slide 1 po ako ngayon. Tapos mag-a-add po ako dyan ngayon ng link. So ang gagawin ko is pwede akong mag-right click tapos click ko yung hyperlink. Okay, pag nag-click po tayo, kailangan ang click natin ay mismong object. Yan po, meron po siyang resizing button tapos right click hyperlink. Or ang keyboard shortcut ng hyperlink ay Control plus K. Ibig sabihin ng plus doon, habang nakapress ka ng control, press mo yung letter K sa keyboard mo. K as in kangaroo. Okay, yun po ang keyboard shortcut ng hyperlink. Click po natin yung hyperlink dito. Pag na-click po natin yung hyperlink, makikita po ninyo yung insert hyperlink dialog box. Nakalagay dyan yung word na link to existing file or web page. Ibig sabihin po nun, pwede tayong ma-redirect sa iba pang file, sa labas ng PowerPoint na ito, or sa isang particular na web page. Pero huwag natin munang gawin yun. Doon muna tayo sa pangalawang link to, doon sa place in this document. Okay? So, click natin to. Saan ko ba gustong dalhin yung bata kapag nasa slide 1 siya at pinindot niya yung word o yung tab na presentation. So, pili po kayo dyan. Halimbawa, gusto ko siyang dalhin sa slide 2. Ayan. Meron po ditong slide preview kung saan makikita ninyo yung pupuntahan ng bata kapag kinilik po niya ang isang particular na tab. Halimbawa, slide 2. Click ko lang po yung okay kapag okay na po ito sa inyo. Ayan. So, ibigyan pa natin ng sample. Mag-shift F5 po ako ulit. Ayan. Nasa slide 1 po tayo ngayon na. Slide 1 po ito. So, ang introduction, walang hand icon. Ang activity, walang hand icon. Assessment, wala din. Assignment, wala din. Pero, meron ang presentation. Ibig sabihin nito, meron na po siyang link. Pag-click natin to, we will go to the second slide o dun sa presentation slide natin. Yan. So, sana po nakuha natin yun. Gawin lang po natin yun hanggang sa pang-5 slide. So, click po natin. Ito, nasa slide 1 po ako Slide 1 po ako ulit. Slide 1 ako ulit. Click ko itong activity. Tapos,
right-click, hyperlink. Please, in this document, I will redirect the students to slide number 3. Okay. Tuloy ko lang po. Nasa slide 1 pa rin ako. Click ko naman yung assessment. Then right-click, hyperlink to slide number 4. Ayan, nasa slide preview naman siya. Then okay. Then, click ko dun sa may 5th na tab. Right-click, hyperlink, and then redirect to slide number 5. Ayan. So, tingnan natin ngayon ang itsura ng ating slide 1. F5 ako ulit. Meron na yung presentation, meron na yung activity, meron na yung assessment, at meron na rin yung assignment. Click ko nga. Ayan. So, meron na po siya lahat. Pero kung napapansin ninyo, nung nag-click po akong assignment, wala na po ulit na tawag dito, hyperlink yung 4 pa na tabs. Okay. Kasi, nasa slide 5 na po tayo ngayon. Hindi na po tayo nasa slide 1. Okay? Sa slide 5 kasi, wala na po tayong hyperlink doon. Okay? So, gagawin natin ngayon, para mabilis po tayo sa paggawa ng hyperlinking natin sa ating breakout sessions mamaya, ang gawin natin, i-delete ko, panoorin nyo pa yung gagawin ko. I-delete ko po lahat ng tab dito. Piliin nyo po yung slide 2. Yan. Pipiliin po yung slide 2. Yan. I-delete ko po lahat nung ginawa ko. Ayan. Binura ko po. Ang binura ko po yung activity, yung assessment, at yung assignment sa slide number 2. Bakit ko binura yun? Kasi yung slide number 1 ko, di ba, tingnan nyo ko, sa normal view, makikita ninyo na meron na siyang link. So, kukopyahin ko na lang yung ginawa ko sa slide number 1 at i-apply ko ito sa slide number 2. So, kiklik ko to. Pero, isasabay-sabay ko ng copy para mabilis. Paano po ba mag-select ng object ng sabay-sabay? So, gagawin natin, click natin ito, tapos control key sa keyboard, yung may nakalagay na CTRL. Habang nakapress yung control natin, wag yung bibitawan yun. Ayaw yata nyo. Sige, wag na nga lang. Ito na lang. Wag na lang yun. Sige. Ignore nyo yung sinabi ko. Hindi yata siya na kasi meron na siyang hyperlink eh. Click ko na lang, single click, tapos control C, copy ko sa slide number 2. Ayan. Tapos, yung sa slide 1 ko, click ko yung sa assessment, copy ko sa slide number 2. Tapos, yung sa assignment ng slide number 1, copy ko, ipipaste ko sa slide number 2. So, pag nag-hover po kayo sa slide number 2, makikita ninyo meron ng mga links. Okay. So, buburahin ko na po lahat ng tabs sa slide number 3 at slide number 4. Habang ginagawa ko po ito, sumabay po tayo. So again, mag-mute po ako ng ilang minuto at panoorin po ninyo ang aking ginagawa at kung may tanong, pwede naman po kayo magtanong po. Sir, magtanong ako, ano yung shortcut key ng hyperlink? Kasi hindi naka-365 eh. Control K as in kangaroo. Lalabas lang siya basta't ipipili na namin yung object na lalagyan ng hyperlink. Yes, ma'am. Pili mo lang ng object. So, binubura ko po yung mga ha. Ayan po. Balik po ako sa ginagawa natin. Nag-F5 na po ako, tapos kung mapapansin po natin na ang lahat ng tab sa ating presentation ay active na po. So, kung galing ako sa assignment, babalik ako sa introduction, yan. Ganyan po ang mangyayari sa kanya. Meron po ba nakagawa ng ganito? Ayaw umami ng iba. Ayan, si Ma'am Cherry, hindi pa yata. Yan, sige po. Ay, Ma'am Monroy. Ano yung Ma'am Monroy? Bakit po tayo nag-raise hand, ma'am?
Ma'am Chris? Teka lang. Sorry, Yes. naiwan ko lang. Ayan, si Ma'am Bondad. Ayan, very good. Nakagawa na si Ma'am Bondad ng linking. Yan. Yun nga lang po, tingnan nyo po pagmasdan nyo po yung gawa natin. Tingnan nyo po yung nasa slide ko. Nakapresent pa ba ako? Opo. Ayan. Tingnan nyo po after ng assessment, pagpunta ko dito, yung pointer ko magiging arrow ulit. Ibig sabihin, pag kinilik ng bata yan, mag-end of slideshow tayo. Which is dapat hindi mangyayari. No? Kasi, ang ating pakay dito, dapat kahit saan mag-click yung bata, kapag tapos sa assignment, dapat he or she will go back to introduction. Diba? Kasi ang mga bata, hindi naman, sabihin mo, tapos ka na assignment, ano gagawin mo? Mag-end na ba ako? Mas maganda na pabalikin mo siya sa introduction. Sabihin, wala siya iba pupuntahan, kundi doon lang mismo sa 5 slides mo. Okay? At tingnan nyo dito din, kapag nagkiklik kayo kung saan-saan, diba? Halimbawa, nasa tayo, slide number 3. Yan. Pag nagklik ako kung saan-saan, parang useless lang din kasi kahit pala sana ako mag-click, okay lang kasi pumunta rin pala ako sa next slide. O, diba? Ano yun, diba? So, dapat, ang ating next na objective ngayon, mga kasama, ay mawala itong pointer na to. Dapat, ang pointer na to ay mapalitan ng kamay. Diba? Para ibig sabihin nun, wala siyang pupuntahan na ibang mga part ng slide na to, kundi ang magpindot lang sa mga tab na to. Yun nga ang ating diba, objective. Gamit lang sana ng tab to go over or navigate dun sa buong presentation natin. So, paano natin gagawin yun? Okay? So, gagawin natin ngayon. Okay, di na pa tayo sa, pangalan na ba to? Pang-5 yata na na skill to. Okay, so gawin natin ngayon, mag-a-add tayo ng isang malaking shape. Yes, malaking shape kasi kailangan nating i-cover ang buong presentation para takpan siya. Okay? So, paano po natin gagawin iyon? I-click po natin ang insert, tapos hanapin natin yung shapes. Tapos, hanapin natin ang kahit na anong shape. Pero, sa pagkakataon na to, mas pipiliin ko siguro tong rounded corners. Kung gusto niyo po akong gayahin at sabayan niyo po ako. Okay po? So, click ko po itong rounded corners. Tapos po, makakita ulit kayo ng thin na line na crosshair dyan. Tapos, drag nyo pababa. Nasa ano po ako slide 1. Yan. Yan. So, yan. Natakpan na. Bakit natakpan? Kasi itong object na to, ang latest nating inad. Yung pinakabago nating inad talaga na object, automatically, siya ang magiging top sa objects. So, gagawin natin ngayon, hindi natin siya i-send to back. Diyan lang talaga siya. Kasi para ma-prevent natin yung bata na mag-click ng mga ito, nung white at saka blue. Okay? Sige, ilagay ko siya sa gitna. Tatakpan ko siya. Yan. Yan. At yan. O, sakto. Pero, meron tayong round corners dyan. So, dapat walang makikita yung bata na space dito. Okay? So, gawin natin, meron tayo dito kakaibang resizing button, yung color orange ulit. So, click natin yung orange, tapos makakakita tayo na ng arrow na white. Click natin yan, left click lang, at i-drag natin sa gilid. Ayan. Para po maging, na siya, full. Ayan po. Natakpan na po siya. Hindi ba? Ngayon po, pag nag-F5 kayo o nag-slideshow kayo, talagang wala kayong makikita sa slide 1 kundi blue. So, gagawin natin ngayon ay isa-set natin yung transparency nito para
hindi siya, yung blue na to, hindi makita doon sa slide 1. So, ang gagawin natin, dahil ito ay shape, we will format the shape. So, click natin yung shape na ito at hanapin natin yung, ayan, napansin niyo po ba? Nung nag-click ako, nakita niyo po ba na naging active yung format menu? Okay. So, hanapin natin sa ribbon yung shape fill. Okay. O kaya naman, para mas mabilis, i-right-click na lang natin tong object na to. Right-click, tapos format shape. Yun po yung pinakamabilis. Click the object, then right-click, format shape. Yan. Sa format shape, dito sa gilid, sa right side po, makikita natin dyan yung fill. Ayan. So, nung nag-click tayo ng fill, meron dyang word na transparency. Okay? So, i-drag lang natin yan to the right. Ayan, kung mapansin ninyo, nagbabago yung transparency niya. Pag mas mataas yung number, ibig sabihin, hindi siya, siya ay transparent. Hindi siya makikita. Ayan. Sige, i-maximize natin ng 98. Ayan. Para may konting parang gradient ang dating niya. Okay? So, na 98 ko lang siya. Tapos, close ko na to. Yan. Tanong, tapos na ba tayo dyan? Hindi pa. Dapat itong part na ito, yan. Dapat, ang mangyari dyan, lalagyan natin siya ng effect na kahit anong gawin ng bata, hindi niya makiklik ang mga objects sa likod. Ano yung mga objects sa likod? Yung introduction, yung yung line na to, etc. Okay? So, ibababa natin ng konti ito dito. Yan. Ganyan lang po. Teka lang ha. Huwag na lang pala. Mas okay na ganyan. Maximize. Tapos, pupunta tayo sa slideshow. Slideshow. Hanapin natin yung setup slideshow. Pagkatapos, makikita natin yung setup show. I-click natin yung browsed at a kiosk full screen. Let's click this one. Ayan. Kung mapapansin ninyo, yung loop dito, naging deactivated na siya. Yan, sige. Ano kaya effect no? Wait lang ha. Check natin. Ngayon to. Yan. Tapos, okay. Ayan. So, ngayon, titingnan natin kung anong effect ng ginawa nating pag-add ng shape, pag-set ng transparency, at pag-set up ng slideshow. Let's press F5 or slideshow. Yan. Kung mapapansin ninyo, yung ating mouse pointer, kahit na ganyan siya, hindi tayo makakapag-click kahit saan. Diba? Pinaprevent na po nito yung bata na click kung saan-saan. Kahit anong gawin mo. Kahit mag-spacebar ka ba, mag-left arrow ka, hindi ka na makakapag-click kahit saan. Ayan. So, gusto ko po sana na i-try po natin itong gawin bago po tayo mag-move sa next na nagagawin po natin. Kung gusto niyo pong mag-end, escape lang po. Ayan. Nagawa po ba yung pag-a-add ng shape na iyon? Stop muna ako. Yes, ayan, nagawa. So, di ba, pag nag-slideshow kayo, parang wala nang room yung bata na makapag-navigate sa iba. Again, ang tool lang natin o ang paraan lang para makapag-navigate sila sa next slide dapat ay yung mga tabs na ginawa natin, yung 5 tabs. Yan. May I see again the hands of those who are able to catch up dun sa ating mga naunang skills. Talaga naman, napa-active ni Ma'am Santiago. Very good si Ma'am. Ayan, si Ma'am Lalaine, si Ma'am April. Ayan. Ma'am Monroy. Wow, si Ma'am Monroy, naka-catch up na. Very good.
Sige po. Present screen ako ulit. Set up slideshow, then browse what? Okay. Ang ginawa natin, ma'am, ay set up slideshow, then browse at a kiosk full screen, yung last na option sa show type. Tapos press OK. Yun lang po. Present screen po ako ulit, ha? Welcome, ma'am. Ayan. Nakikita na ba ang screen ko? Teka lang, tingnan ko ulit. Ayan, nakikita na. Ma'am, mamaya po, Ma'am Monroy, papakita, isi-share ko po sa inyo po yung recording, ma'am. After ko po mag-end kasi after natin mag-end ng inset meeting, baka mamayang alas 12 or ano, baka yung recorded makita na po natin siguro 1 o'clock or 1:30. Pwede na po natin siyang balikan. Ayan. So, wait lang po, may gagawin lang po ako dito. Ako din, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, sir, tuloy. Yes, ma'am, walang problema. Okay? Sige. Tingnan nyo lang po yung ginagawa ko, ha. May inaayos lang po ako dito. Send to back. Pag-send to back ko ba siya? F5 ko ulit. Ayan. Okay, sige po. So, take note po. Kanina yata ay nabanggit ko po sa inyo na hindi po tayo mag-send to back. Tama po ba ako? Sige po. Baguhin na po natin yon. I-send to back na lang po natin kasi natakpan ko po yung tabs sa likod. Okay? So, ang ginawa ko po ngayon, kung makikita nyo ang screen ko, ando ko. Ayan. Ito pong nakaselect na to, ito po yung transparent na shape na inad natin kanina. Ang ginawa ko po ngayon ay ang effect po ng ginawa ko kapag nakaharap siya, nakatap siya, naka-front sa iba pang mga tab, pag nag F5 po kayo, wala na pong room yung bata na makapag-click. Which is tama din naman. Pero kasi dahil may tab tayo dito, kailangan nating ma-click itong mga object na ito. Kasi sila yung mahalaga para makapag-move tayo sa next slide, makapag-move on tayo. Yan. So, escape po natin. Ang gawin natin ay click po natin ito, yung slide na to, yung slide 1, tapos yung transparent color na to, tapos right-click, tapos send to back. Ayan. Kapag nakapag-send to back tayo, balikan natin yung F5, slideshow tayo. Yan. Makikita na po ninyo na active na or nasa ibabaw na po nung naka-transparent na color kanina yung mga tabs natin. Yan. Pero at the same time, hindi pa rin makakapag-click si bata ng mga gusto niyang i-click sa slide na to. Yan. Maliban lang sa 5 ito. Okay po. Yan, kung mapapansin nyo, sir, bakit sa activity mo wala ka na? Kasi hindi pa tayo nagka-copy nung transparent format na yon dun sa iba pang mga part ng presentation. So, kakopy ko po siya para mabilis po tayo. Itong format na ginawa ko sa slide 1 sa transparent object, kakopy ko na lang po yan. Control-C o right-click. Basta siguraduhin lang po ninyo na pag nag-copy po kayo this time, ay ang nakaklik ay yung transparent na object. Ito po. Right-click copy, punta sa slide 2, right-click paste. Tapos, punta sa slide 3, right-click paste. Punta sa slide 4, right-click paste. Punta sa slide 5, right-click paste. Ngayon, let's try. Slideshow tayo. Save ko muna yung gawa ko. Pag gumagawa po tayo pala, teachers, huwag natin kakalimutan na mag-save. Okay? Hindi po ito katulad nung nung Google Slides na automatically saving. Okay? So, mahirap nang mawalan ng output. Okay po? So, dahil po tayo ay naka-offline content,
magsasave po tayo siguro every 3 minutes na nag-modify po tayo ng ating output para naman hindi masayang yung effort natin. Okay? Save po natin. Tapos, F5 ako. Yan. Ay, sorry. Bakit nga ba? Baka hindi ko siya naka-send to back. Send to back ko muna siya. Send to back. Send to back. Send to back ko muna lahat. Send to back. Send to back. O, F5 ako ulit. Save, tapos F5. Ayan. Gumagano na po ang aking interactive presentation na template. Teka lang. Hindi kumano sa isa. Bakit kaya? Send to back. Ayan. F5 ulit. Ayan. Kumana na. Dun sa assignment, hindi kumana. Send to back. Ayan. Or baka ito, wala pang link to. Wala nga siyang link. Wala pala tong link. So, copy ko dito. Ayan. Save. Okay. Try ko ulit. F5. Ayan. Ay, ayaw pa rin. Ba't kaya? Teka, burahin ko nga itong sa 4, tapos sa 5. Ulitin ko. Copy, paste, paste, save. Tapos F5. Ayaw. Ayan, okay na. Yan. Nagawa po ba natin? Excuse me. Ayan, game na po tayo. Tuloy po natin yung ating PowerPoint training po. Dito tayo ngayon sa nakita ko kasi itong ginawa kong sample. Itong teka lang po. Naka full screen ba ako? Ayan. Ayan, kung makikita niyo po dito, yan. Kung mapapansin niyo, dapat kung ano po yung active natin na tab, dapat hindi na siya clickable. Kasi obviously, ito naman talaga yung active ngayon. Okay? Ang clickable lang dapat ay yung mga succeeding na at preceding na tabs. Okay? At the same time, kung mapapansin sa example natin, kung ano po yung apply ko dun sa ating draft kanina, yun din po yung nakikita nyo ngayon. Pag click ako dito, walang ibang option si student kundi mag-click lang ng tabs. Yan. Kapag nasa assignment na kayo, kahit mag-press kayo ng spacebar dyan, wala siyang ibang option kundi mag-click lang. Okay? So, kung makikita nyo rin dito, meron ako itong style na ginawa. No? Gusto ko lang kasi magkaroon ng ganito yung gawa ko eh. Yung parang shining effect na ito. Ayan. Paano ba gagawin to? Tuturo ko rin po sa inyo kasi may kinalaman to sa pag modify nung shapes natin. Okay? Yan. Para siyang may underline. Pero hindi siya basta-basta underline. Shape talaga yan. Okay? So, turo ko rin po sa inyo. Escape natin. Yan. Pero dito, sa ating draft na to, wala tayo dyang wala tayo dyang tawag dito, paglalagyan ng bottom na nung shape na yon. Siguro is na lang ako ng ibang lugar kung saan ko siya lalagay. Okay? Pero maglaro tayo ng shapes ngayon. Okay? So, dito, mag-i-insert po ako ngayon ng wait lang po. Okay, 10:15. Sige. Wait lang.
Medyo bibilisan ko na lang daw po ito. Insert, tapos shapes po tayo dito. Yan. Magdodrawing po ako dyan ng parang oval. Ayan po. Yan. Tapos, yung oval na yan, gawin natin siyang i-modify natin yung kulay niya by right-clicking on it, tapos format shape. Yan. Pag nag-format shape po kayo, makikita niyo yung format shape. And then, puntahan natin yung gradient. Yan po. So, sa gradient, pwede kayo pumili ng preset gradients. Pwedeng yung type niya pwede maging linear, radial, ano pa ba, rectangular, or path. Okay? So, piliin ko, halimbawa, linear. Okay? Tapos, para mas strong yung kanyang gradient, siguro pili ako ng mas stronger na kulay. Halimbawa, yan. Okay, hindi. Dilaw na lang para mas aakma dun sa may text ko. Yan. Okay? Yung transparency ko, gawin ko siyang ganito. Okay, ito. Tapos, tatanggalin ko yung yung kanyang outline. No line. Ayan. Kasi, kanina po, ang niya ay, mayroon po siyang line sa gilid, so tatanggalin ko lang yung line. Punta ako sa line. No line. Ayan. Sorry. Hindi siya na-select. Ayan. No line. Okay. Ayan. Ilalagay ko po ngayon yan, yung ginawa ko, dun sa sa loob po ng object. Pero, magse-set ako ng order. Halimbawa ay, right-click, send to back. Wait lang. Send to backward. Konti na konti. Yan. Ipisan ko na lang ng konti. O, pwede ko naman siyang gawin ganito. Parang pa-vertical. Ayan. Sorry. Okay po, bahala. Sa presentation ko anong gusto niyong gawin. Yan. Pero mas type ko yung ginawa ko dito sa pangalawa. Kaya na po bahala dyan. Sinample ko lang po yan. Tapos compare nyo na lang po yan sa iba pang mga part ng inyong presentation. Yan sa may second tab, third tab, fourth tab, and so on. Yan. Nakapag-modify na po tayo ng shapes. Sorry, undo. Paste. Yan. Hindi naman yan matagal kasi 5 tab lang ang lalagyan natin ng ganyan. Ayan. F5 natin. Tingnan natin yung effects niya. Yan. So, ganyan na po ang magiging itsura niya. Okay po. Ayan. Next. Doon na po tayo sa multiple choice. As I promised kanina. So, gawa na po tayo dito ng multiple choice tulad po nito. Ayan. Kukopayin ko na lang po siguro itong part na to. Kukopayin ko to. Question number 3. Copy. Lagay ko sa draft ko. Siyempre, ang multiple choice dapat nasa assessment. So, punta ako sa slide 4, tapos paste ko sa slide, between slide 4 and slide 5. Ayan. So, I will just copy the formatting. Ayan. Ayan, meron akong assessment. So, dito, mabilis lang pong ginawa yan. Gumamit lang po ako ng text box sa paglalagay ng question number 1. Paglalagay ng actual statement, at paglalagay po ng 4 na shapes na merong text sa loob. Kung paano nyo po ginawa itong mga object na ito, ganoon din po ang gagawin natin dito sa
paggawa ng pagpipilian na sagot. Yan. Tapos, kapag gumagawa po tayo ng PowerPoint, kailangan mas malaki. Big enough para makita po ng ating audience. Kahit nasa likod siya ng room. Okay? Pag nag-face-to-face na po tayo. Yan. So, yan po, nilagyan ko po ng link yan. Halimbawa, ang tamang sagot dito ay UEFI. Dapat si student mariredirect sa slide number 6. Ano ba meron sa slide number 6? Meron nakalagay doon na congratulatory message that the response of the student is correct or tama. Okay, pwede yung Tagalogin yan kung ang subject nyo ay ibang language or Filipino. Tapos, nilagyan ko po yan dito ng, kung makikita ninyo, meron po siyang transparent shape ulit. Yan. So, para yung bata, kapag tapos siya sa slide number, question number 1, kapag nag-click po siya anywhere dito, dahil nasagutan niya ng tama yung number 1, pag-click niya po yan, of course, logically speaking, he or she should go to question number 2. Okay? Yan. Tapos sa question number 2, gawa rin tayo ng link doon. Yan. Yan. Tapos kung mapapansin din nyo, pa na-click ako kahit saan din, naka-block na rin po siya kasi meron po yung transparent strip sa loob. So, click ko halimbawa itong D, your answer is correct. Pag click ko to slide na to, I will go to question number 3. Ayan. Yung question number 3, sinadya ko po talaga na wag lagyan ng link para makita po ninyo kung paano ko ito lalagyan ng link. Okay, escape ko po. So, I hope na nakikita pa ang screen ko. Para maglagay po tayo ng link dun sa may question number 3, copy nyo po yung ginawa ninyong mga congratulatory message sa ibang mga questions. Kaya halimbawa, question 9 and 10 kasi meron na tayong message doon na correct tsaka incorrect. Kukopiin ko na lang po to. Yung dalawang to at ilalagay ko po siya sa or after ng question number 11. Keep source formatting. Yan. Para magaya nyo po yung format. Ayan po. So, sabihin, ang task na lang natin ngayon ay i-link itong apat na papipilian na to doon sa slide 12 or slide number 13. Okay? So, paano po natin gagawin yon? Punta po tayo sa slide number 11 or question number 3. Yan. Click po tayo ng isang object. Sa tanong na to, halimbawa, to be able to access BIOS in Acer computers, users or a certain computer user can press the blank. Ano ba ang kailangan i-press kapag mag-access ng BIOS sa Acer computers? For example, the answer is F2. The correct answer is F2. So, gagawin natin, we will link F2 to slide number 12. So, paano po gawin yon? Click natin to, tapos Control-K or right-click hyperlink. And then, sa place in this document, we should look for slide number 12. Ayan po yun. Click yung slide number 12, tapos sa slide preview, makikita nyo yung message. Yan. Tapos, okay. Ayan. Tapos, syempre, yung other 3 options, it should be incorrect. So, click nyo po yan. Right-click, hyperlink again, then go to link to place in this document, go to to slide number 13. Tapos, okay. Gawin sa letter C din yun dahil ang letter C ay mali din. Right-click, hyperlink, place in this document, slide number 13, then okay. Then, gawin sa letter D, right-click, hyperlink, then, place in this document, go to slide number 13. Then, okay. Yan. So, tapos na po tayo mag-hyperlinking. Shift F5. Ayan po. Sorry. Yan. Kasi mali yung letter A. Yan. Pero, pag nagpunta po kayo sa correct tsaka incorrect slide, mali na po yung link niya. Tingnan nyo po Nasa slide 11 ako. Pag nag-click ako dito, pupunta yung bata sa question number 3. Tama naman siya, di ba? So, dapat
ang pupuntahan niyang slide ay question number or yung slide na may question number 4. So gagawin po natin yung sa slide number 12 pertaining to o na may kinalaman sa slide number 11, question number 3, dapat ang hyperlink niya, yan, i-click ko po ito edit link na po tayo kasi ito ay kinapi lang naman natin sa iba pang mga slides. So malamang yung link talaga niya ay mali. So we have to change the link na. So click po natin yung edit link. And then, place in this document, hanapin natin yung question number 14. Kasi ang question number 14 contain the question number 4. Dahil tama yung bata, dapat, mariredirect dapat siya sa question number 4. Then, click on OK. Yan. Samantalang, yung slide number 30 naman na incorrect, dapat pag mali yung bata, the kid will go back to question number 3 or slide number 11. So, right-click nyo rin to ulit. Tapos, edit link. Punta po tayo sa place in this document, slide number 11. So, dun siya babalik. Number 11 or question number 3. Then, click on OK. Yan po. So, kung ano ang ginawa ninyo sa question number 1, number 2, at number 3, ganoon din po mula sa hanggang question number 4, 5, hanggang question number 20. Tanda lang natin na kapag tayo ay pumunta sa view menu ng ating PowerPoint at pinili natin ng slide sorter, yan, diyan po makikita yung yung buong mga slides Kailangan ang bawat isang tanong ay may kapartner na correct at incorrect. At kapag correct yung bata, it will go to succeeding question. Kapag incorrect naman, it will go back to the same question. Kasi mali nga po siya. Ayan po. So, may tanong po ba? Yun lang po yung yung gagawin po natin sa buong workshop po natin. Ano po ang standard size? A good question. Ano po ang standard size ng PowerPoint text? Hindi na po ako magsiset ng standard size kasi baka po kasi ang mangyari, kayo ay makapag-decide na mag-add ng mga slide ko, ng mga supporting pictures po dito, 'di ba? Halimbawa, kasi itong ginawa ko dito text paste lang siya, 'di ba? Pero alam ko naman na mas gusto niyo pang dagdagan to ng effects or graphics. Yung pag nag-add kasi kayo ng graphics, syempre makakain niya na yung space, tama? So, wala po akong hihingi sa inyo na specific size. At ganoon din, wala ko sa inyong hihingi na specific font or style ng text. As long as, sa akin kung ako ang magtitingin po ng gawa ninyo, readable siya, eye-catchy, na hindi naman makasacrifice yung content. Siyempre, nung gawa natin, okay po sa akin yun. So, dapat po ganyan po. Ayan, basta readable po siya. Okay? Pwede rin po pala kayo ditong mag-add ng ng mga multimedia. Okay? Halimbawa, question number 3, add kayo dyan ng pictures. Insert lang po, pictures. Tapos, add tayo ng picture. Halimbawa ay this one. Halimbawa, gusto nyo i-add to. Yan. Ayan. Gusto nyo i-add yan dyan. Somewhere there. Yan. Gusto nyo i-add yan. Pwede po. Yan. Tingnan nyo po. Halimbawa, nag-add ako ng picture dyan. Siyempre, automatically, mag-iiba yung font size ko. Kaya hindi po ako magsiset ng specific na font size. Depende po sa inyo. Basta, readable po ang inyong content. May tanong po. Yan. Pwede rin mag-insert ng video. Halimbawa, ayaw mo naman ng picture. Burahin ko to. Insert lang po tayo ng video. Ayan. Video from this device. Halimbawa, ito. Ayan. So, ayan po. Tapos pag in F5 ko yan, syempre, yan. Ayan po. So, ganyan po.
take note lang po na kapag talaga tayo ay gumagamit ng PowerPoint, mas marami po tayong pwedeng magawa, no? Dahil hindi nga siya online content, dito sa PowerPoint, ina-allow tayo na mag-add ng video na galing sa computer natin. Unlike ng Google Slides na hindi ka makakapag-add ng video. Unless yung video mo ay galing sa online din. Halimbawa ng YouTube, ng Google Drive mo, yun. Kasi naranasan ko po yun eh. Na-try ako mag-add ng video sa Google Slides, hindi ako makapag-add. Kasi dapat galing din sa online yung content mo. Pictures pwede. Pwedeng offline content sa Google Slides. Pero pag video, dahil si Google Slides ay may partnership sa YouTube, alam niyo naman po yun, so mas nire-reflect niya dun sa online content yung mga multimedia niya. Ayan po. Ayan po. I hope that maliwanag po yung aking mga itinuro. Specifically, yung paggawa po ng template at paggawa po ng multiple choice type of questions. Yet, konti lang po ang oras natin, pero sana po ay meron po kayo na kuha ng mga bagong ideas. Yes, ma'am. Di ba pag sa laptop or sa computer natin ginawa? So, dapat bata ang magsasagot. What if inopen nila sa cellphone or sa laptop, magiging ganyan pa rin ba siya, sir? Okay. Yung interactive pa rin siya. Yung interactivity niya, yes, kung magiging ganun pa rin po. Pwede po yun, ma'am. Wait lang po. Thank you, ma'am. Sample natin dito. Ay, nakikita ba ang screen ko? Hindi yata. Wait lang, ha. Ayan, nakikita na siguro ang screen ko. Ayan. Save as this presentation. PowerPoint slideshow. PowerPoint show. Yes. Save ko. Desktop na lang ako muna. Ay, this PC ako. Wait lang po Insert. Sample. Slideshow. Yes. Yan. So, di ba, ang question natin, dapat kasi pag i-open to ng bata, hindi na siya papasok sa mode na to, di ba? Ito kasi ay editing mode to eh. Di ba? Ito yung ginamit mong mode para edit, makapag-add ng graphics, makapag-link, etc. So, dapat, kapag tayo ay nagbigay sa bata ng ganitong content, dapat pag open niya, agad under yung presentation. Hindi na siya magpapasok sa editing mode. So, gawin natin, click natin tong insert na to. Ayan. Nag-save po ako ng PowerPoint file na as a slideshow. So, pag kililig ko po to, naka-slideshow na po siya. Naka-slideshow na po siya. Agad-agad. Okay po. So, yun lang ma'am ang pwede natin gawin doon sa PowerPoint. We will save it as a slideshow.